Umaga. Meron tayong expose naman sa ngayon. Hindi ito hindi lumusot sa hindi man lang ito pinapabalita ng mga mainstream media. Alam mo sinong involved sa ngayon? Ang involved sa ngayon, no, ay anak ni Lito Lapid. May flood control project din siya doon sa Luneta kasi siya yung executive, ang ulo ng tinatawag na tourism infrastructure, TIESA, tourism infrastructure economic zone. Grabe. Kung anong kurap ang tatay, ganoon din kurap ang anak. Ito si Mark Lapid, anak ni Lito Lapid. So, aking kapwa MSU1, no, si Jed Style TV, watching in Saipan, USA. Construction Boys, MSU IIT graduate. Wow! Kapwa ko MSU1. Happy day there in Saipan. Tapos mga chamorro, mga tao dyan, no? Judge Style TV, nice watching me, your fellow MSU1. Tapos si Pastor Rodi Rabi. Ito yung Lito Lapid, ha? Ano ba yung anak mo, Lito Lapid? Kurap ka na nga. Kurap pa pati anak mo. Anak ng Cheng. Yupaw Gasol, ha? Sa luto, like father, like son. Nakweting. Pastor, ano gagawin natin nito? May flood control din siya sarili, pero ang opisina niya, Tourism Industry Economic Zone. Ano ba yun? Igyan ba spelling ng ibig sabihin ng tourism industry, ng TIESA? Titignan natin anong ibig sabihin ng TIESA. Grabe naman ito. Mapagsamantala talaga ito mga Lapid family. Ay, nako. Mga hindi na sumikat sa pelikula, nagiging ng kanilang pelikula, wala lang nanonood, ay kumana sa mga politika. Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Academy. Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Economy. Ng wedding. Alam mo anong project niya? Yung Luneta Park ay maggagawa siya na ngayon ng proyekto 200 million worth at may kasama pang flood control. Ang kaniyang Luneta Park diyan, natandaan niyo yan dati na mayroon ng nilabas na diyan na gawa sa panahon ni Isko Moreno. Nagawa ng tourism sa panahon ni Isko, ang ganda-ganda. Tapos hindi lang maintain yun kasi nagka-COVID. Tapos papagawa ng bago. Anak ng Tets. Ay, Lito Lapid. Ano ba na naman ito? Oy, pakita ko muna sa inyo yung nagrereklamo. Nais ko ipakita sa inyo yung tourism project nung araw, tapos babaguhin. Ng wedding. Ito yung pagkakaintindi ko sa reklamo ng mga tao dyan, ng mga vendor sa Luneta, kasi pinapalayas sila. So ito po yung nakita nila. So ito po ngayon, ipakita ko muna yung lumang Luneta na bago kailan ito na yung Luneta sa panahon ni Isko Moreno. Kung kailan lang yun, di ba? Ngayon, ipi-play natin, Pakita natin, tingnan muna natin ang magandang Luneta noong araw. Panahon ni Isko Moreno. Yan. What is a watawa? It's our flag, sir. Watch this.
Diba? Yan, ang gaganda na yan, nung araw. Ayun na, ayun! Hi guys, we go to the Neto Park. It's so pretty here. That at the night, they play songs in the fountain. Even has the biggest one. It's so big that it is so beautiful and so colorful and amazing. There's also playground there for kids, and it will close at the beginning of night. See you in Loretta Park. Bye. So, yan yung luma, ha? Luma yan. So, ngayon, nagkaroon lang ng tinatawag na COVID at na-shelve at wala na. Nagkasira-sira ata kasi sinara sa publiko. Ngayon ito mga vendor doon na naghanap buhay doon, ay ito, ipapakita natin yung kanyang reklamo, nagpoprotesta, nagkakandak sila po tulungan natin sila kung pwede nyo mapuntan sila, magkakandak po sila ng signature campaign na magrereklamo sila. At nagreklamo na sila bago umalis si Vince Dizon mula sa Department of Transportation kasi gagawin ay mukhang gagawin natin DPWH o hindi natin alam. Pero ang problema po natin ito, may sariling pondo po ang TIESA, Tourism, Infrastructure, and Tourism, Infrastructure, nawala sa isip ko. Tourism, Infrastructure, and Enterprise Zone Authority. Grabe. So ngayon, ang gagawin, may 200 million sila patayo ngayon. At ang budget na binuo nila kasi may sariling pundo ang TIESA. Saan ba kumukuha ng pundo ang TIESA? Ang pundo po ng TIESA ay nanggagaling po sa travel tax na binabayaran. Travel tax, 50% po yan ay ibibigay sa TIESA. At ang collection nila kada taon ay hindi bumababa sa 3 bilyon. 200 million binadget nila sisiw. At marami silang project na binubuo sa buong bansa. Kumikita na naman another saldiko naman itong anak ni Lito Lapid. Grabe, pasikreto lang talaga, ha? Ang kapital, pananahimik lang. So, tapos basahin ko muna yung bago ko ilabas yung ha. Ang inyong iba, Pastor Rodi Rabi, si Joe Pau Gasol, Salot Doc Toto. Tapos si Jedi Style TV, opo, boss, Chamorro, mga Chamorro, no? Kapo ko Imisyuan, taga Iligan di Aini. Rodi Rabi, tubuhin, gulpihin at lumpuhin yung mga kurap na lapid. Ito, pakita ko sa inyo ngayon yung mga nagpo-protesta dyan na mga market vendors. Hindi naman market vendors, yung mga nagtitinda ng mga kakanin, nagtitinda ng mga mangga dyan, nagtitinda ng mga kakainin na yung mga ibang na mga mumurahing kakainin. Dyan sila, ito po sila nagrereklamo. Ipapakita natin. Ito po ang pangalan to si Ruth Remigio. Sa atin ang papel, galing po sa TIESA. Kukumpirmahin po natin ang totoo. 200 million po. Diyos ko po, nakakatindig balahibo. 200 million po ang budget at ito po ay gagawing playground.
Dahil ang ayos-ayos po, yung playground po doon sa sa kabila, sa may path, nandun po kasi dati ang playground, giniba po nila kasama po ng mapa ng Pilipinas Kita na mo, dapat po giniba sana nila. historical na po yun. 50 years na po yata yun mahigit. Ito po 200 million ang tabayanan po natin to hanggat maaga pa. Ito po, gagawing playground, 200 million. Parang programa na rin po to ng flood control. Ganun po dito, nakakakuha sila ng mabilis, ng walang kahirap-hirap, nakakakuha po sila ng pondo ng gobyerno. 200 million po, kung totoo po to. Diba? 200 million po para sa isang playground. Ang kagandahan pa nila sa ginagawa ni Mark Tadeo Lapid ay hindi nadadaan sa General Appropriations Act. Hindi na matinding debate. Sila-sila lang sa board nila mag-uusap. Kickback-kickbackan na lang sila. Ilan sila? 5 lang magkakausap-usap. Magbigayan, tapos ibibigay sa contractor ng sets naman ito mga ito. Oh. Ay sus. Paano ba ito? O sige, pagpatuloy mo, Madam Ruth. 200 million po ang pinag-uusapan dito. Diba? Ito po sa CHESA. May nagpadala po sa akin ng papel. Kumpirmahin po nating lahat to. Sama-sama po tayo. 200 million to. Ipapagawang playground to. Grabe naman kayo, kami mga nagbabayad ng tax, kawawa naman kami rito sa Rizal Park. 200 million po, may nagpadala sa akin, galing sa CHESA na papeles. O, itong mga security guard, o, i-video mo naman. O, masyado kagad kayo, nakasunod kagad kayo sa... May nagpagandang loob po, nagpadala sa atin ng papel, galing po to sa CHESA. Kukumpirmahin po natin ang... So, sa atin yan, titingnan natin ang ibang ano. So itong ano naman natin ngayon ipapalabas mga ibang video ni Madam Ruth Remigio. Balik na natin. 200 million po na planong pagpapagawa ng children's playground po ang signature campaign para po sa infrastructure at flood control na proyekto po ng CHESA na dapat po imbestigahan. Ang 200 million po na planong pagpapagawa ng children's playground po. Ano klaseng playground yun? Ang 50% po nun, nababalita po, siguraduhin natin, manggagaling po sa CHESA. Ang CHESA pa po sa nagmumulang pera, yung kinukuha sa ating kada lalabas tayo ng bansa na 1,620. Doon nila planong waldasin yung pera ng taong bayan, di ba? Pangalawa, imbestigahan yung mga CR na pinagawa sa Rizal Park. Bakit kailangan CHESA ang magpagawa ng mga CR doon? Samantalang, itong nagdaan na 2 taon, kung kailan lumit ang Rizal Park, 200 milyon ang dinagdag ng pondo ng Rizal Park, nagpapagawa ng kalsada, hindi ba manadadaanan, bitak-bitak na. Ngayon may pinapagawang multipurpose hall. Walang nakalagay na project details, walang nakalagay ng tarpaulin ng COA. Ano yun? Nililihim ninyo, tinanggalan ninyo ng kabuhayan kami. Ang sabi ng DOT, nakakapagbigay sila ng ilang libong trabaho. Ang ayos-ayos na mga paghahanap buhay ng mga PWD doon, ng mga death, na may cancer, ng mga maliit na manimiga, tinanggalan ninyo ng kabuhayan. 30 kataong tinanggalan ninyo ng kabuhayan. Ganun kayo kahuda sa amin. Grabe na, pinapalayas. Pinapalayas yung mga tao. Hindi na pinag-renew ng permit. Ay, naku, buhay talaga itong ano. Ito, dito tayo ngayon. Punta tayo sa website, sa Facebook page ni Ma'am Ruth Remigio. Kukuha tayo dito ng mga pangyayari. Ito po sila sa signature gathering. Titingnan natin sa signature gathering nila. Ito, nagsasalita siya. Kilometro 0, ito na po ang Ay, tapos na pala yan. signature campaign para po sa
Dito tayo. Eto na nga mga kakilometro. O eto ha. Interesado po talaga ako na imbestigahan po ang TIESA dahil infrastructure po sila ng buong Pilipinas po. Ultimo nga CR pinapatuso. Wala bang kakayahan ng NPDC magpagawa ng CR? Bakit kailangan sila pa magpagawa? O eto maganda. Tingnan po natin. Director Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority 2018-2019 po. Si Saldico pa pala ang dating bago nag-resign. Si Ginoong Saldico. Siya Kaya yung mas nararapat po na mas imbestigan. si Saldico ang ang 20th Congress na representative ng Congress sa TIESA. Grabe. Utak talagang Saldico. Buti na lang nag-resign pero hindi ko alam kung nag-resign na siya, matutuloy pa ba ito? Po. Sumulat na po tayo kay Secretary Vince. Ayan Paano makita? Ayan. Ayan May sulat na hindi makikita. Ayan. Ay, hindi kita. Ayan Sige, di bale. What is important is, dito tingnan natin ito. Ito yung nagpipirma na sila. Naku, si Saldico pa pala ang utak dito. Yan, pagpipirma nila yan. Yung iba naman, tingnan natin ito. Ito, nagsisimula natin gigibain, no? Oo. Rizal Park. Diba? Kuya, ano yung pinapagawa? Nagdidemolish na sila. Ano yan, kuya? Multipurpose ba to? Multipurpose? Ito po. Isa to sa mga dahilan ng mga nakaw na pondo. Ngayon, ino-audio ko yung mga OFW kasi travel tax nyo ito. Tax natin lahat ng mga nagta-travel. Pag magbayad na 2,000 plus pa ata ang tax, ang travel tax kung magbabiyahe ka. Ito naman si Roque Mio. Anyway, kumakain na siya dyan. Ito yung signing nila. Signing. Signature campaign po. Hindi ko hindi na babalik. Nilagarin din mga bakal Po kaming mga maliit na manininda, mga PW. Mga PWD naman Ang nininda. tutol namin dito, ang programa po ng TIESA, imbestigahan po lahat ng proyekto nila dahil may flood control din po sila dito, 99 million po sa Intramuros. Ang pagpaplano po nila na magpagawa ng 200 million na playground. Ang Rizal Park po, ang NPDC, kung kailan lumiit na ang milyon po ang dinagdag ng pondo, yun po ang kine-question namin. Habang kami rito pinaalis, pinahihirapan, sila nagkakamal lang ng salapi dito, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Hindi kami titigil, lalaban kami kahit maliit na manininda kami. At iikot pa kami kung saan mga parke na mga maliliit. Pupunta kami, magpapapirma kami. Eto kami, kahit wala kaming kamag-anak, na chairman, na senador, na pero lalaban kami. Oo, iikot kami kahit sa mga campus para sa signature campaign. Sige, yan sila ha. Sino pa itong nila, rally nila. Ang ilan po sa amin ay may cancer. Dahil lang po sa nagpuna namin, magpapagawa po ang Rizal Park, ang Department of Tourism, ng halagang 200 milyon na playground. Putang ina, tax na naman natin yan! Ano natin playground yan? 200 milyon! Ipapagawa nyo siya kahit ang playground! Kada taon, kung kailan lumit ang Rizal Park, lumulobo ng 100 milyon, daan ang empleyado rito sa Rizal Park. Tapos po, 300 hanggang 400 milyon ang pondo ni kada taon. Wala dito ang bulaklak dito. Dugyot ang lunetan. Napakadugyot ng Rizal Park.
So Ang ilan po grupo sa po amin ay sila may ng voucher. grupo po ng manininda ng mga PWD, mga disabled. Sila po ang kumukontra. So ito pa isang bang rally nila, oh. Kaya po rito, biruin nyo, pumasok kayo sa sila dito, may takachesa, pati ba naman yung infrastructure na? Di ba? Wala po. Alam nyo po, dati malaki ang luneta, di ba? Ngayon po, pagdating sa top, hindi na po. Sana, ano na po, sa National Museum. National Museum na po. Ibig sabihin po, lumitang luneta. Pero daang-daang milyon po kada taon po, lumalaki po ang budget nila. 135 lang po ang empleyado dito sa Rizal Park. Tapos po, 300 hanggang 400 milyon ang pondo nila kada taon. Wala din isang bulaklak dito. Dugyot ang luneta. Dugyot! Dugyot ng Rizal Park. Ibalik po! Sa susunod na linggo po, nandito po ulit kami. Magkakaroon po kami ng signature natin. Ibalik po natin ang dignidad sa Rizal Park. Kung ayaw nila maganda na ayusin, kami po mga PWD ang magpapaganda at mag-aayos. Tama! Tutulan kaya po rito. Biruin nyo. Yan yung ano nila, no? Yung mga tinatag na mga protesta ng ano, mga tinig ng mga umaangal. So, ito pakinggan natin yung mga kwento dito sa ibang kwento. Para pa bukas. Ayan. Hello. Handa na ba kayo mga kilometro? Patalsikin natin si Cecil Romero. Malakas, di ba? Ready na para bukas. Sino ba? Mga kakilometro, huling vlog ko na to para bukas 21 na po, no? Yan, sama-sama po tayo sa Rizal Park. Okay. Yan, handa na ba ang lahat? So, anyway, Ayan, mga kakilometro si So, ayan mga kakilometro, napanood ko yung Beng Ramos sa Senado. Hindi raw nila ipapatawag kasi may cancer daw, stage 4. si Bing Ramos pala, yung pinuntahan ni Mina Jose. Yung kay Erwin Tulfo pumunta, si Bing Ramos ang utak dito. Nagkikimo, may cancer ako, stage 3. B, di ba? Tinanggalan ako ng tindahan kasama ang mga PWD. May ginawa ba kayo? May konsiderasyon ba kayong ginawa sa amin? Sa kabila ng pakiusap namin, sa kabila ng panawagan namin na magnanakaw ang hudas na direktor ng Rizal Park, milyon-milyon na ang mga proyektong mga moro-moro. Pinapakinggan nyo ba kami? Tapos eto, may cancer bagman, tagadala ng pera sa Senado. May cancer bag ba, no? Hindi ninyo ipapatawag dahil may cancer lang. Eh malamang yan, sa dami ng pera niya, naka-private pa yan. Habang kami, pumipila sa PGH at pagdating ng alas 12, may cut-off. Ha? Pag hindi ka inabot sa oras na yon, wala kang kimo na makukuha. Pero ninanakaw ninyo ang tax namin, kaya ganun kahirap ang proseso. Kaya walang gamot, hindi kumpleto. Ang kakapal ng mukha ninyo, tapos hindi ninyo ipapatawag. Kaya sarap pala magka-cancer, oh. So okay lang yun, ha? Kasama ko mga PWD, susunugin ko doon. Yung opisina ng hayop na direktor, hindi nyo kami kukulong. Hindi nyo kayo papatawag sa Senado, hindi nyo kayo papatawag sa Congress. Kasi nga, may cancer ako. Ano yun? Diba, 3 araw lang ang chemo, malakas ka na ulit, ipatawag nyo yan. Pera ng taong bayan yan, vendor kami, wala kami ambag sa gobyerno, wala kaming tax. Oy, kada pamili namin sa Pure Gold, value added tax. Ang kakapal na mga mukha ninyo, balik nyo ang pera ng bayan. So ayan mga kakilometro, napanood ko yung Beng Ramos sa Senado. Ano yan, ang flood control project ng Luneta, oh. Tingnan nyo, oh. Nakita nyo to, ang tagal-tagal na milyon. Alam nyo, ito, dati to. Malaya dito nakakaupo ang mga namamasyal, ang mga park goers. Ngayon po, tinatabunan. Pero, bili naman sila ng bili ng damo ko, no? Para lang masabi. Magkano kayang ninanakaw yun sa mga halaman? Daig pa nito ang gulayan. Diyos ko, bukas papasukin ko lahat ng mga garden dito. Chinese garden, Japanese garden. Makikita nyo po kung gaano kadugyot. Parang
Ako dito sa COA. Ayaw po ibigay yung kailangan namin. 2 buwan na po kami babalik-balik dito. Ibigay na po. Sana. O, ano ba yung kuha na yan? Palabasin niyo yung tao sa COA. Hindi. Oo, akin na. Higa ako dito. Ha? Hindi. Kukuhanin mo yung karton ko eh. Di ba? Nandito po ako nakahiga sa kalsada. Ayaw pong ibigay ang COA report. Ibigay na po yung report. Ayaw na ibigay. Hindi ako alis dito. Tumayo ka kasi dyan, ma'am. Iba pang gumawa. Baka mo to. Pero ilang buwan ka na namin lang tayo magbigay ng report, ikaw bibigay. Tumayo na ka dyan para Grabe ng makareceive ka kuha sa'yo. naman ito. Ang ginagawa dyan, mag-resign ka na. Pabalik-balik kami rin. Ako dito sa COA. Resign ka na. Ayaw. Diba? Huwag yung antayin. Taong bayan ang sumugod sa inyo. So anyway, Diba? Ito. i-follow up natin to. I-follow up natin ang istoryang ito. This is very disturbing. At tulungan nyo kami rito. Ipapasa-pasa ito para may makaalam sa ating mga expose ngayon. Konti lang, madaling araw na kasi, kaya ako konti lang nanonood ngayon. Pero tulungan nyo ako, ipaalam to sa lahat ng mga Pilipino. Katuto, bigyan na natin ito ng pansin ang Department of Agriculture, BAE. Okay, ano bang merong issue sa pakibigyan mo ko ng hint ko ng anong issue roon sa Department of Agriculture. Sa Helen Baguio, good morning po. Aga ng live nyo po. Opo. Actually, hindi pa ako nakatulog dahil lang dito nakita ko. At hindi ako makatulog pag may issue ng pambayan. Maraming salamat po sa lahat. Ano na lang po. Strike up, ano lang, kasi pag umabot na to 10 million na subscribers, ay pwede na kung may chance na kung pwedeng manalo ng pagka-presidente. That's the only time na magkaroon ng pagbabago ang Pilipinas. Magandang umaga po.